Magandang hapon po muli sa inyong lahat mga kaibigan ko. Alam niyo po, no? Mahigit isang buwan po tayong hindi nakapagbasa ng ating daily Bible reading. Dahil nga po umuwi po ako ng probinsya sa Sibuyan Island, Romblon. Meron po tayong importanteng pakay doon. Pero mahirap po doon mag-video. Lalo na po wala po tayong internet doon, bumibili po ako ng data. Napakagastos po, wala po tayong sapat na pera para po mag-data ng mas matagal kasi hindi po pwedeng yung data po kapag nagbi-video ako tapos i-upload parang isang araw o 2 araw lang po yung 99 pesos. Kaya mga kaibigan, purihin po ang ating Panginoon. Andito na po ang inyong Nanay Rayleigh. Tayo po ay magpapatuloy naman sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po yung promise natin sa Lord. Kaya hindi po tayo pwedeng huminto At dadalhin ko po kayo sa unang Samuel chapter 8 na po tayo. Dahil ang last part po na ating Bible reading ay chapter 7. Kaya inaanyayahan ko po kayo muli mga kaibigan. Narito na po ang ating Bible reading, pang 98 days na po natin ito. Dito po sa unang Samuel chapter 8. At ang title po nito, Ang Bayan ay Humingi ng Hari. Nang tumanda si Samuel, itinalaga niya ang kanyang mga anak bilang hukom ng Israel. Ang panganay niya ay si Joel at sumunod si Abias. Sila'y kapwa naging hukom sa Beersheba, ngunit hindi sila sumunod sa bakas ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Dahil dito, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti pa'y, ang mabuti ipili ninyo kami ng isang haring namamahala sa amin tulad sa ibang bansa. Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao kaya't tumalangin siya kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mong lahat ang sinabi nila sapagkat hindi ikaw kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila. Ang ginagawa nila sa iyo ngayon ay ginagawa na nila sa akin buhat pa nang ilabas ko sila sa Ehipto. Noon pa'y tumalikod na sila sa akin at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, kaya sundin mo sila. Ipagpauna mo lang sa kanila kung ano ang gagawin ng hari sa ibig nilang mamamahala sa kanila. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya. Ganito ang gagawin sa inyo ng magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma, ang iba'y mga ngabayo, at ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa 1,000 at sa mga 50, at ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay, ngunit kukunin din niya ang magaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman ng olibo at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang magaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ang 10 bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, ninyo kay Yahweh ang inyong hari, na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi niya kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel, sa halip sinabi nila kahit ano ang gagawin sa amin ay ibig pa rin naming hari ang mahala sa amin. Sa gayon,
matutulad kami sa ibang bansa. Pamahalaan kami ng isang haring magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y sinabi ni Samuel kay Yahweh. Sinabi naman sa kanya ni Yahweh, sundin mo ang gusto nila, bigyan mo sila ng hari. Kaya sinabi niya sa mga Israelita, umuwi na muna kayo at ipipili ko na kayo ng hari. Chapter 9. Nagkita sina Saul at Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Cis. Siya anak ni Abiel at apo ni Siror na anak ni Bikurat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at matangkad sa buong Israel. Minsan nawala ang mga asno ni Cis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Alim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Umabot sila sa Soph, ngunit wala pa rin silang makita, kaya nagaya nang umuwi si Saul. Sinabi niya sa kanyang kasama, umuwi na tayo at baka tayo naman ang inaalala ng aking ama. Sumagot ang kanyang kasama, teka muna, sa lungsod na ito ay may isang lingkod ng Diyos. Iginagalang siya ng lahat sapagkat nagkakatotoo ang anumang sabihin niya. Pumunta tayo sa kanya, baka sakaling maituro niya sa atin ang ating hinahanap. Sinabi ni Saul, anong maibibigay natin kung lalapit tayo sa kanya? Ubos na ang baon nating tinapay, sumagot ang katulong. Mayroon pa akong isang salaping pilak, ibibigay ko na ito sa kanya para ituro sa atin ang ating hinahanap. Noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa manghuhula. Kung may isasangguni sa Diyos, ang tinatawag nilang manghuhula ay ang mga propeta. Sinabi ni Saul, sige tayo na, pumunta tayo sa sinasabi mong lingkod ng Diyos, at nagpunta nga sila sa lungsod na kinaroroonan ng nabanggit na lingkod ng Diyos. Sa daan, nakasalubong sila ng mga dalagang iigib. Narito kaya ang manghuhula? Tanong ni Saul. Sumagot ang mga dalaga, upo, kararaan lang niya papunta sa altar sa burol pagkat maghahandog ang mga tao. Lumakad na kayo at pagpasok ninyo ng lungsod ay makikita ninyo siya. Magmadali kayo at nang abutan ninyo siya bago makaakyat sa altar para kumain. Hindi kakain ang mga taong naroon hanggat hindi siya dumarating, sapagkat kailangan munang bendisyonan ang mga handog. Pagkabendisyon sa kakakain ang mga panauhin. At nagtuloy nga sila sa lungsod. Papasok na sila nang makita nila si Samuel na papunta naman sa altar na paghahandugan. Isang araw, bago dumating doon si Saul, napakita kay Samuel si Yahweh at sinabi, bukas ng ganitong oras may darating sa iyong isang Benjaminita. Nang dumating si Saul, sinabi ni Yahweh kay Samuel, iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita akong paghihirap ng aking bayan. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, saan po kaya makikita ang manghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Huwag mo nang alalahanin ang mga asnong hinahanap mo pagkat nakita na kanino ba matatagpuan ang minimithi ng Israel kundi sa iyo, sa sambahayan ng iyong ama. Sumagot si Saul, ako po'y mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit na lipi sa Israel, at ang aming angkan ang pinakamahirap sa aming lipi. Bakit po ninyo sinasabi sa akin yan? Si Saul at ang kanyang katulong ay isinama ni Samuel sa handaan at pinaupo sa kabisera. May 30 ang naroong panauhin. Sinabi ni Samuel sa tagapagturo, ihain mo rito ang bahaging ipinatabi ko sa iyo. Inilabas ng tagapagluto ang buong pigi at hita ng handog at inihain kay Saul. Sinabi ni Samuel, narito ang bahaging ibinukod para sa iyo, kanin mo, sapagkat iyan ay inilaan sa iyo na
sa iyo sa pagkakataong ito. Ng araw na yaon, kumain nga si Saul kasalo ni Samuel. Pagbabalik nila sa lungsod, may nakahanda ng higaan sa itaas ng bahay para kay Saul. Doon siya natulog ng gabing iyon. Binusa ng langis ni Saul. Kinabukasan ng madaling araw. Nilapitan siya ni Samuel at ginising, "Bangon na, at nang makalakad na kayo." Nagbangon nga si Saul at si lang dalawa ni Samuel ay lumabas sa lansangan. Nang palabas na sila sa lungsod, sinabi ni Samuel, paunahin mo na ang katulong mo at mag-usap tayo sandali. Sasabihin ko sa iyo ang salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Ayan, nawa po ay naunawaan po natin ang mga mensahe ng Diyos dito po sa ating binasa sa unang Samuel chapter 7 ay chapter 8 and chapter 9. So salamat sa Diyos dahil nadugtungan na naman po natin ang ating Bible reading na dati ay binabasa po natin araw-araw at mahigit po isang buwan na hindi po natin mabasa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita, mga kaibigan. God bless us all po.